Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Temo. Taong 1950, Talakagay, Negros Occidental. Matagal na panahon nang naninirahan sa Talakagay si Temo at ang kanyang pamilya. Pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop ang ikinabubuhay nila dahil sa medyo may kalapitan sila sa mga bundok. Kahit kilo-kilometro ang layo nila noon sa baryo, araw-araw siya roong pumupunta para dumiskarte at para na rin kumita. Lahat ginagawa niya upang makakain ng masasarap. Masibang tao kasi itong si Temo Pinuno at kahit nasa edad 18 anyos na siya, pagkain pa rin ang nasa isip niya. Anya, mawala na ang lahat sa bahay nila, wag lang ang mga perang na itatago niya, pambili ng kanyang mga pagkain. Para kasi sa kanya, ito lang ang dahilan kung bakit kumikilos siya sa araw-araw. Noong una, tutol dito ang mga magulang niya, pero sa katagalan nasanay na rin ito sa kanyang ugali. Natanggap nila ang mga nakahiligan ni Temo at hindi na sila tumutol pa. Basta ba'y tumutulong siya sa lahat ng gawain sa bahay at sa bukid. Hindi naman niya binibigo ang kanyang mga magulang, kaya naman wala silang naging mga pagtatalo. Ang kaso lang, merong isang bagay na paulit-ulit na sinusuway niya sa utos ng kanyang ama. At ito ay madalas niyang pagpunta sa baryo ng nag-iisa. Wala namang kakaiba sa ginagawa niyang yun, Pinuno. Mula nung tumungtong kasi siya ng 15 anyos, nilalakad niya na ng mag-isa ang daan patungo rito. At base sa kanyang mga karanasan, hindi naman nakakatakot ang mga lugar na kanyang dinaraanan. Tahimik ito tapos walang katao-tao. Subalit ayon sa tatay niya, hindi umano yun totoo. Naniniwala ito na may mga nilalang sa lugar na yon na hindi pa nila nakita. Base rin sa kwento nito, may mga nakapagsabing kumpare niya sa sakahan na meron umano roong mga pamilya ng aswang na naninirahan. Nauna pa itong tumira sa kanila at bibilang pa lamang ng mga tao rito ang nakakita. Mariin din itong inilahad na malapit nang sumapit ang buwan ng mga aswang, kaya kinakailangan nilang magdoble ingat dahil kung hindi, may posibilidad na maaga silang mamatay. Dagdag pa nito na hindi kaduwagan ng pagsunod sa paniniwala ng ibang tao. Ginagawa nila yon upang maging ligtas sila sa kahit na anong panganib na maaaring maidulot ng kanilang kamangmangan. Ang problema, sa sandaling naririnig ni Temo ang pananakot ng tatay niya, tinuturing niya itong isang malaking kasinungalingan. Hindi siya naniniwala sa ganoong bagay. Gawa ng ang paniniwala niya, panakot lang ito sa mga batang katulad niya. Sa sandaling masindak sila sa ganoong istorya ng mga nakatatanda, magsisilbi silang katatawanan para sa mga kaibigan nitong nakakasama nito sa trabaho. Ayaw yung mangyari ni Temo sa kanya dahil ang pinakaayaw niya ay yung tawaging duwag ng mga taong nakakakilala sa kanya. Hindi kasi siya ganon at hindi niya ito pinapangarap. Dahil sa ganon niyang paninindigan, sinasang-ayunan na lang niya ang tatay niya kapag nagpapaalala ito. Pero hindi naman niya yun sinusunod. Ganon palagi ang ginagawa niya hanggang sa sumapit ang araw na hindi niya inaasahan. Umaga noon ng Martes nang tumakas siya sa kanilang bahay. Nataunong wala ang tatay niya, gawa ng abala ito sa gapasan. Hindi rin siya noon tumulong sa trabaho, lalo pat siya ang naatasan nito na magpakain ng mga alaga nila. Matapos naman niyang gawin ang lahat ng gawaing bahay, dali-dali siyang naghanda para umalis. Napagpasyahan niyang tumungo sa baryo dahil sa nabalitaan niyang may nagbukas doon ng prituhan ng manok. Paborito yun ni Temo, kaya di siya nag-alangan. Marami naman silang manok, Pinuno, kaso bihira silang kumatay. Mahalaga ang bawat buhay ng mga alaga nila, kaya hanggat hindi pa sila nagigipit, hindi sila pumapatay ng kahit isa. Dahil sa ganoong sitwasyon,
Halos isang beses lang sa isang taon kung makapagkatay ang kanilang pamilya. Pag-alis ni Temo sa kanilang tahanan, nagmamadali naman siyang lumakad. Bawat minuto mahalaga dahil kailangan niyang makabalik bago sumapit ang 5:00. Yun kasi ang uwian sa bukid, kaya para hindi siya paghinalaan ng kanyang mga magulang, kinakailangan niyang maunahang makauwi ang mga ito. Marami pa naman siyang oras kung iisipin, kung kaya't alam niyang marami siyang magagawa sa baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, nangalahati na siya sa daang tinatahak niya. Purong kakahuyan na rin noon ang kanyang dinaraanan, kaya hindi talaga siya umaasang may magagawi roong tao. Ngunit pagkaraan lang ng ilang minuto, kung saan medyo malapit na siya sa bukhanan ng baryo, may nakita siyang isang bata na abala sa pangunguha ng kakaibang prutas sa gilid ng kakahuyan. May malaking arko ng sanga ang daan papasok dito, kaya pagsilay niya sa looban, namangha siya sa kanyang nasaksihan. Isang puno na hitik sa mapupulang bunga ang kanyang nasilayan. Sa ilalim nito, naroon ang isang batang lalaki na abala sa pangunguha ng mga nalaglag nitong bunga. Pagsilay naman ito sa kanya, sa halip na manatili yun doon, bigla itong kumaripas ng takbo patungo sa mga matataas na talahib. Agad itong naglaho sa kanyang paningin, kaya ang naisip niya sundan ito. Walang sabi-sabi, agad naman siyang naglakad patungong looban, hindi alintana ang panganib na naghihintay sa kanya. Maya-maya pa, nang marating na niya ang kinaroroonan ng puno, dito niya nasipat sa ilalim nito ang mga bunga nitong ubod ng lambot at may kakaibang itsura. Kasing tamis din ito ng tubo, tapos ultimo balat na kakain dito. Basta, napakasarap talaga ng lasa, kaya magmula noong natikman niyo ni Temo, hindi na ito naalis sa isip niya. Ilang minuto pa ang lumipas, habang walang sawa siyang kumakain, bahagya naman siyang natigilan nang may marinig siyang magsalita sa kanyang likuran. "Masarap ba? Paborito din namin yan. Huwag ka magmadali. Hindi ka naman mauubusan eh." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siya roong napatingin at dito niya nakita ang isang binatang lalaki na halos kaedad lang niya. Mataba rin ito, kaya hindi siya roon nakaramdam ng pagkailang. Maya-maya pa, sa halip na ipagpatuloy ang pagkain, nagpa siya siyang huminto para ito ay kausapin. "Sa inyo ba ang punong to? Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam ha. Nabigla lang ako sa mga nakita ko kanina. Siya nga pala, pwede bang magdala ako nito sa bahay? Gusto ko rin kasi itong ipatikim sa mga kapatid ko eh. Kung pwede lang naman." "Naku, bawal yang dalhin. Madali yang mabulok. Kaya bago ka pa man makarating sa inyo, hindi mo na yan mapapakinabangan. Kung talagang gusto mo yan patikman sa mga kapatid mo, pwede mo naman silang dalhin dito." Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, napatangulang naman siya, hudyat ng pagsang-ayon niya. Naisip niya kasi, may punto ang mga sinabi ng lalaki, kaya hindi siya nagdalawang isip na sumunod. Sa halip din na magdala, kinain niya ang lahat ng mga nakuha niya bago siya umalis. Dala ng pagmamadali, hindi niya na gaanong nakausap ang kaedad niya. Di nagtagal, nang marating na niya ang baryo, agad siyang pumunta sa tindahan ng prituhan ng manok. 5 ang binili niya, na dali-dali naman niyang nginusab pagkalayo niya ng tindahan. Napakatakaw ni Temo sa ganoong pagkain, kaya ang gusto niya walang makakita sa kanya kapag siya ay kumakain. Kahit dugyot itong si Temo pinuno, may hiya pa rin naman siya kahit papaano. Pagkaubos niya ng mga pritong manok na binili niya, dali-dali naman siyang bumalik para bumili pa ng 5. Ang kaso lang, nung akmang kakainin niya na ito, parang nawalan siya ng panlasa. Sumama bigla yung tiyan niya, tapos tinatawag na siya ng kalikasan. Wala naman siyang kakilala sa baryo, kaya dali-dali siyang bumalik ng kakahuyan.
Dito na siya tumae hanggang sa maya-maya pa meron na siyang nakitang malalaking piraso ng uod na sumasabay sa dumi niya. Itim na itim ang mga ito at halos umabot ng 2 dangkal ang haba. Siyempre, unang beses itong nangyari sa kanya kaya agad siyang nakaramdam ng takot. Ang ginawa niya, lumipat siya ng ibang pwesto tsaka siya nagpatuloy. Magbabandang 12:00 pa lang noon pero uwing-uwi na talaga siya. Pagkatapos naman niyang dumumi, hindi na siya bumalik pa ng baryo. Diretso na siya sa kanila para isumbong sa nanay niya ang mga nangyari sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, nakabalik siya sa lugar kung saan naroon ang punong pinagkuhanan niya ng mga bunga noong umaga. Pagsilay niya rito, dali-dali naman siya roong napalapit, gawa ng yung busog na naramdaman niya na wala na lang bigla. Basta ang pakiramdam niya noon, gutom na siya tapos naghahanap ng pagkain. Hindi niya maintindihan ang sarili niya pero pilit niya itong pinagbigyan. Paglapit niya sa kinaroroonan ng puno, dali-dali niyang inasab ang mga nalaglag na bunga. Wala na siyang pakialam pa. Ang importante ay mapuna ng gutom niya. Magkakalahating oras din siya roong kumain hanggang sa tuluyan ng napunan nito ang gutom na kanyang dinadala. At dahil sa kabusugan, hindi na muna siya roon umalis para makapagpahinga. Umidlip siya saglit. Tapos paggising niya, dito na bumungad sa kanya ang kakaibang paligid. Ayon kay Temo, nadatnan niya ang kanyang sarili sa isang masukal na kakahuyan sa ilalim ng patay na puno. Mamasa-masa ang lugar na yan, tapos nagkalat doon ng mga buto at bungo ng samut-saring mga patay na hayop. Napakabaho rin sa lugar, tapos yung punong pinagkuhanan niya ng bunga, nakitaan niya ng mga kalansay ng tao na nakasabit. Agnas na ang labi ng mga ito at sa itsura ng mga bangkay, parang napakatagal na ng mga ito sa lugar. Nagkalat din ang uod sa buong paligid na walang sawang naglalabas-masok sa mga bilugang putik na binubuo ng iba't ibang uri ng dumi. Wala man siyang ideya kung ano ang mga ito. Isa lang ang nasa isip niya at yun ay walang iba kundi yung mga bungang kinain niya kanina. Dala ng takot at pagkabahala noon ni Temo, dali-dali naman siyang tumayo para tumakbo papalayo. Ang problema lang, pagsilay niya sa daan, nakita niya ang isang nilalang na nakadikit sa isang patay na puno. Parang sa tao naman ang wangis nito, pero kung titingnan, parang matagal na rin itong pumanaw. Bukod kasi sa kakulay nito ang balat ng patay na puno, humpak na rin ang pisngi nito. Nakausli na rin sa balat at laman ng kanyang mga buto. Indikasyon na malayong-malayo na yon sa normal na nilalang. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman siyang kumaripas ng takbo sa direksyong hindi niya mawari kung saan patungo. Sa isip-isip niya, bahala na kung saan siya makarating. Ang mahalaga matakasan niya ang nilalang. Ngunit pagkaraan lang ng 10 minuto, nakabalik siya sa punong pinagkainan niya. Ano man ang ginawa noon ni Temo, paulit-ulit siyang binabalik sa lugar na yon. Dala ng matinding pagod, tumigil siya sa pinakadulong parte ng naabot niya sa pagtakbo. Nagpahinga siya roon ng ilang minuto at sa muling pag-usad niya, nakawala siya sa bagat. Nang mapansin naman niyang hindi na siya nakabalik sa lugar na yon, dito niya na ipinagpatuloy ang pagtahak niya ng daan pabalik sa kanilang tahanan. Kahit hindi siya pamilyar sa lugar, alam niya kung saan ang tamang daan papauwi. Ang problema lang, nung medyo nakakalayo na siya, may napansin siyang parang sumusunod sa kanya. Pagbaling niya ng tingin sa kanyang likod, bumungad sa kanya ang isang matandang babae na paika-ika sa paglalakad. Hindi niya ito kilala, pero alam niya kung saan ito nagmula. Ayon kay Temo Pinuno, na kahit napakatanda na nito, para bang hindi pa rin yun nauubusan ng lakas. Hindi nito kayang humabol, ngunit di rin ito napapagod.
bagay na ikinatakot niya ng husto. Wala kasi siyang ideya sa mga mangyayari sa oras na maabutan siya nito. Dagdag pa niya na, habang patagal ng patagal niyang pinagmamasdan ng nilalang, marami na siya roong napapansing kakaiba, kagaya ng mahaba nitong dila, nanlilisik na mapupulang mga mata, tapos mahaba nitong mga daliri at kuko. Umaangil din ang nilalang habang paulit-ulit siya nitong tinuturo. Kalahating oras pa ang lumipas. Dala ng kabataan at pagod, unti-unti na siyang nanghina. Ilang dangkal na lang ang layo niya, maaabutan na siya, pero sa kabila nito hindi pa rin siya sumuko. Pagod na pagod man ang buong katawan, patuloy siyang umusad hanggang sa masipat na niya ang bubong ng bahay nila. Nung makita niya ito, doon na siya nabuhayan ng loob kaya nakatakas siya. Pagpasok niya sa bakuran ng bahay, nasipat niya ang matandang kanina pang sumusunod na nagpaiwan sa kakahuyan. Dahan-dahan itong binalot ng kadiliman hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Maya-maya pa, dito na siya nakita ng tatay niya na kanina pang nakauwi. Lingid sa kaalaman noon ni Temo, mag-aalas 6 na pala ng gabi nung makarating siya. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman siyang lumapit habang umiiyak. Kahit gaano man kasi siya katapang, napalambot siya ng husto nung nilalang na humabol sa kanya. Nang masipat naman siya nitong umiiyak, agad naman siya nitong sinalubong habang bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Hindi mawari ng tatay niya kung ano ang gagawin, subalit pinanatili nito ang pagiging kalmado niya upang malaman ang mga kaganapan. Pagharap nilang dalawa, dito niya na mangiyak-ngiyak na inilahad ang mga nangyari sa kanya. Nung marinig naman ito ng tatay niya, napamura lang naman ito habang hinahanap ang nilalang na tinuturo niya. Nang wala naman itong nakita, agad siya nitong pinwersa na pumasok sa loob ng bahay nila. Pagsarado nito ng pinto, dali-dali nitong tinawag ang kanyang kapatid para puntahan ang kaibigan nitong magsasakang manggagamot. Nang marinig naman ito ang sinabi ng kanilang ama, nagmamadali itong lumabas para tumugon ng utos. Paglayo nito, nagsikumpulan na rin ang kanyang mga kapatid upang makiusyoso sa mga nangyayari. Sinasabi ko na sa iyo noon pa na hindi magandang magpagala-gala dyan na nag-iisa. Anong ginawa mo? Tumango ka lang, pero hindi mo naman pala sinunod. Kung hindi ka pa nagkaganito, hindi ko pa malalaman ang mga nangyayari sa'yo. Humanda ka, Temo. Sa oras na gumaling ka, makakatikim ka talaga sa akin. Galit na wika ng kanyang ama. Matapos naman itong makapagsalita, pinaupo siya nito tapos binigyan ng mainit na tubig. Pinamumog na rin siya nito ng asin sa pagbabakasakaling makakatulong ito sa kanyang mga nararamdaman. Ang kaso lang, imbis na guminhawa ang kanyang pakiramdam, mas lalo itong lumala nang may makapasok na alat sa loob ng kanyang sistema. Sa isang kisap mata, sumikip bigla ang lalamunan niya hanggang sa hindi na siya makahinga. Pilit din siya noong nagsalita pero wala nang kahit isang kataga ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang mas malala pa, habang tumatagal unti-unti nang nandidilim ang kanyang paningin. Akala niya noon mamamatay na siya, kaya tanging pag-iyak na lamang ang nagawa niya. Mabuti na lang bago pa man siya mawala ng ulirat, hinila ng tatay niya ang ari niya. Yun ang naging daan upang yung pakiramdam niya maglaho na lang bigla. Paghinga niya ng malalim, doon pa lamang siya napaiyak ng malakas. Ayon kay Temo Pinuno, na noong mga sandaling yon, wala na talaga siyang ideya sa mga nangyayari. Yung pakiramdam niya napakabigat, masakit na rin ang ulo niya, tapos napakagaan ang katawan niya. Hindi na rin niya kayang umupo noon dahil kapag pinipilit niyang manatili sa ganoong posisyon, umiikot ang kanyang paningin. Nang mapagtanto naman ito ng kanyang ama,
Agad naman siya nitong pinahiga at kinumutan. Nagdidiliryo na rin kasi ang katawan niya. Animoy napakalamig. Kalahating oras pa ang lumipas, kung saan nag-aagaw buhay na itong si Temo, tsaka palang dumating ang kaibigang manggagamot ng tatay nito. Inaasahan naman nilang ganun yun katagal, lalo pat hindi biro ang layo ng bahay nito sa kanila. Pagsilay naman ito sa kanya, hindi na nito kinausap ang kanyang ama. Nakita kasi nito kung gaano kalala ang kanyang kalagayan, kaya siya na ang una nitong nilapitan. Bago rin siya ginalaw ng matanda, kinausap muna siya nito upang magkaroon ito ng ideya sa karamdamang pinagdadaanan niya. Matapos nun, dito na ito nagsimulang magdasal. Tinawas din siya nito, tapos pinaikutan siya nito ng kandila sa ulo. Nang matupad na nito ang unang hakbang ng lunas, kampante itong gumawa ng sangkap gamit ang mga dahong dala-dala nito. Dinurog ito mismo ng matanda sa harapan niya habang patuloy pa rin sa pag-uusal. Pagbudbud naman ito doon ng lana, agad niya itong inilapat sa isang kutsarita habang nagsasabi ng, "Mapait ito, Temo. Pero pilitin mo lang. Ilalabas nito ang lahat ng hindi dapat sa iyong katawan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Gagawin kong lahat para matulungan ka." Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad niyang ininom ang likido na wala nang sinasabi pa. Unang dampi nito sa kanyang dila, agad niyang nalasap ang napakapait na lasa. Gustong-gusto niya na itong idura pero alang-alang sa ikagagaling niya, naging matapang siya. Bagaman konting peraso lang nito ang nalulunya, sapat na umano ito, sabi ng manggagamot. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na siya nagsimulang makaramdam ng matinding pagsusuka. Pilit niya noong sinusubukan na pigilan ito, pero yung katawan niya, hindi na talaga kayang panatilihin ito sa loob ng kanyang sistema. At dahil sa ganoong pakiramdam, napilitan na siyang ilabas ito. Unang labas ng kanyang mga kinain, agad na binalot ng napakasangsang na amoy ang loob ng bahay nila. Ayon kay Temo, kulay itim na likido ang lumabas sa bunganga niya. May mga nakahalo rin doong buhok at dugo, tapos merong iilang peraso ng uod. May mga nakita rin siyang buo pang bunga na kinain niya sa puno na nakita niya sa kakahuyan. Pagsilay naman dito ng manggagamot, bigla naman itong napamura. "Demonyo sila! Bakit mo hinayaang makakain ka niyan, Temo? Hindi mo ba alam kung ano ang mga yan? Suka yan ng mga aswang. At nabubuo ang mga yan mula sa karne ng mga taong naipon sa kanilang tiyan. Tuwing kabilugan ng buwan, para makaramdam muli ng gutom, isinusuka nila ito at iniipon sa isang patay na puno. Ang mga bagay na yan ay kalaunay tumitigas at sa tulong ng kanilang sabulag, kaya nila itong manipulahin para maging kaakit-akit sa mga mata ng tao." Kaya naman nila ito ginagawa ay para makalikom ng sapat na individual na kakain ito. At sa oras na makipag-isa na ito sa katawan ng mga buhay, dito na ito magsisimulang magbago ng anyo hanggang sa tuluyan na itong maging isang ganap na bertud ng kaliwa. Misteryo ang bertud na yan, at kahit sino sa mga antingero, walang nakakaalam kung ano na ibibigay nito sa mga aswang na maswerteng nakakakuha. Ang tanging alam lang nila, hindi pumapayag ang mga nilalang na hindi nila mapatay ang taong nakakain nito. Kapag kasi naging ganap na bertud ang likido, makakatulong ito sa kanilang lahi upang umusbong sa kapangyarihan. Sa parte naman ng mga likidong hindi nakain, magagamit pa rin naman nila ito. Pagtatapat ng albularyo sa kanya, na yung batang nakita niya roong kumakain ay literal na kumakain talaga. Marahil ay meron itong dinadalang karamdaman, kaya naghanap ito ng kalakasan sa pamamagitan ng mga isinuka ng kalahi niya. "Wala pa naman akong nararamdaman pagpunta ko rito.
Pero mas mainam na magsipaghanda lang tayo. Mula sa araw na ito, hindi natin malalaman ang araw ng pag-atake ng mga nilalang na yan. Wika ng matanda sa kanila. Nang marinig naman ni Temo ang lahat ng yon, kinilabutan siya. Naunawaan niya kasi na kahit anong suka niya, hindi niya na ito kayang mailabas sa kanyang katawan. Maya-maya pa, pagkalma naman ng kanyang sistema, inilagay sa supot ng albularyo ang suka niyang nagkalat sa sahig para itago ito. Matapos nun, nilinisan muna siya nito bago siya tuluyang pinagpahinga. Maaga pang pinatulog noon si Temo dahil ayon sa albularyo, hindi magiging maganda ang gabi niya. Hanggat maaari, lumikom siya ng sapat na lakas na pwede niyang magamit sa oras ng kagipitan. Dahil sa sinabi nito, sinunod niya ito ng walang pagdadalawang isip. Sa paglalim ng gabi, naging mahimbing naman ang kanyang pagpapahinga. Inakala niyang tuloy-tuloy na ito, ngunit eksaktong hating gabi, nagising siya dahil sa ingay ng kanyang ama at nung kaibigan nito. Panayang pagbalik panaog ng dalawa sa kusina at sa sala na para bang meron itong hinahanap. Nang imulat naman niya ang kanyang mata, doon tumambad sa kanya ang berdeng usok na sumasabay sa hangin. Hindi niya mawari kung ano ito, pero sa tuwing pumapasok ang bagay na yun sa kanyang sistema, nagkakaroon siya ng mga kakaibang pangitain. Pangitain na may kaugnayan sa mga nilalang na minsang humabol sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito niya narinig ang pagmumura ng tatay niya at nung manggagamot. Maya't maya na rin ang ginawa nitong pagpalo sa dingding ng bahay na animoy meron itong itinataboy. Dahil sa ginawa nila, unti-unti na niyang naramdaman ang paglayo ng mga nilalang hanggang sa binalot na ng katahimikan ang buong paligid. Ilang segundo ring namutawi ang ganoong katahimikan hanggang sa dumating ang puntong may narinig na naman silang kaluskos sa bubunga ng bahay nila. Para itong naglalakad at sa estado ng nilalang na yan, animoy may hinahanap ito. Maya-maya pa, tumigil ito sa itaas kung saan naroon ang pinaghihigaan niya. Nang mapansin naman ito ng manggagamot, agad itong lumapit habang binubulungan ng tatay niya. Tingnan mo ng maigi ang lahat ng butas sa bubong. Kapag may nakita kang pumasok, hilahin mo. Nang marinig naman ito ng tatay niya, patuloy lang naman itong nagmasid. Maya-maya pa, unti-unti namang nanlaki ang mga mata nito nang may masipat itong kulay pulang ahas na dumaan sa butas ng bubong. Napakaliit ng butas na yon, pinuno, pero habang dumaraan doon ang nilalang, unti-unti itong bumabalik sa tunay nitong laki. Pagsilay naman nila rito, agad naman silang kumuha ng mga sundang. Hinintay nilang bumaba ang nilalang at nung ilang metro na lamang ang layo nito kay Temo, dali-dali itong tinaga ng tatay niya. Pagtama naman ng talim ng sundang, agad itong napugutan ng ulo. Matapos ang pangyayari, nangisay ang katawan nito kasabay ng agaran nitong pagbagsak sa sahig. Yung nilalang namang nagpakawala sa ahas, narinig na nilang lumipad papalayo. Dahil dito hindi na sila nagbantay pa. Ang ginawa ng magkaibigan, dali-dali siya nitong nilapitan para tingnan. Lahat ng parte ng katawan nito, maigi nitong sinayasat upang makasiguro na hindi siya natuklaw ng ahas. Nang mapagtanto naman ng manggagamot na ligtas na siya, kinuha nito ang ahas para sunugin sa kusina. Ang problema lang habang nagpapabaga ito, wala itong kaalam-alam na patuloy pa rin palang hinahanap ng tatay ni Temo yung ulo na hindi na nila nakita pa. Ang sabi ng manggagamot, huwag na itong hanapin dahil mamamatay din naman yun kinabukasan. Ang kaso masyadong makulit ang tatay niya hanggang sa makita na nito ang ulo. Inakala niyang patay na ang bagay na yon kaya agad niya itong dinakot ng walang pagdadalawang isip.
Subalit paglapat dito ng palad niya, bigla naman siya nitong tinuklaw kasabay ng agarang pangingitim ng mga ugat niya sa kamay. Nang marinig naman nila ang sigaw ng kanyang ama, agad itong pinuntahan ng kaibigan nito para tingnan. Nang masipat naman itong nasa matindi na itong panganib, hindi na ito nagdalawang isip na putulin ng brasong natuklaw ng ahas. Nagbabaka sakali ang matanda na maliligtas nito ang buhay ng tatay niya, pero ang hindi nito alam, dumaan na pala sa puso nito ang dugo na may daladalang lason. Pagkaputol ng braso, pinagsumikapan niya itong lunasan ngunit huli na ang lahat. 3 minuto lang ang itinagal ng katawan nito bago ito tuluyang namatay. Dahil sa pangyayaring yan, nagdulot ng matinding pagdadalamhati ang kanilang pamamahay. Yung nanay at mga kapatid niya, hindi makapaniwala sa ikinamatay ng kanyang ama. Kung ano-ano na rin ang ginawa nila para makatulong, pero wala na rin silang nagawa pa. Pagsapit ng umaga, nang malaman na ng lahat ang nangyari, bumisita ang mga kakilala nila upang tumulong. Habang abala ito sa pag-aayos ng malalamayan, siya naman ay nanatili sa loob ng bahay, pilit na sinasariwa ang mga pangyayari. Nanatili naman noon sa kanyang tabi ang manggagamot na siyang paulit-ulit na nagsasabing hindi niya kasalanan ang lahat ng yun. Dagdag pa nito na parehas lang silang mga biktima, kaya walang dapat nasisihin kundi ang nilalang na gumambala sa kanila. Mariin din itong inilahad na sa ngayon ang tanging magagawa niya ay magpagaling. Ayon kay Temo Pinuno, hindi naging madali ang buhay niya sa ganoong kalagayan. Para tuluyang makaligtas, kinakailangan niyang magsakripisyo ng halos humigit 5 buwan. Sa loob ng mga buwan na yon, walang patid siyang binalikan ng mga nilalang para paslangin. Mabuti na lang talaga mahusay ang kaibigan ng tatay niya, kaya nakaligtas siya. Magmula rin noong natakasan niya ang kamatayang dulot sa pagkain ng likido ng mga aswang, natuto siya ng isang pinakamahalagang aral ng buhay niya. At yun ay ang palaging makinig sa mga sinasabi ng magulang. Umiwas din sa mga lugar na ipinapaalala ng mga ito para hindi mahulog sa patibong na mapang-akit na delikadong prutas.